Aprobado na sa House of Representatives o sa Kamara ang national budget para sa 2026 o sa susunod na taon. Ang tanong pa rin, wala ba yang kurakot? Hello, kontraktor. Dami nyo pala. Siyempre, kontraktor ang may-ari. Pag ako naging kontraktor. 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 Isa siguro sa mga lalaban na Word of the Year ngayong 2025, kontraktor o yung mga congressman na kontratista pa. Ito'y sa kabila na ipinagbabawal sa batas ang mga kongresista na magkaroon ng pinansyal na interes sa kontrata ng gobyerno habang sila'y nanunungkulan para maiwasan sana ang tinatawag na conflict of interest. Pero base sa investigasyon, maraming kontraktor sa Kongreso. Kaya ang DOJ o ang Department of Justice balak ngayong paimbestigahan at kasuhan ang nasa 12 hanggang 15 sa mga pinangalanan ng kontraktor. Ang ilan sa mga naiulat na questionableng proyekto ng mga binansagang kontraktor, sinilip at inimbestigahan ng KMJS Special Reports Team. Isa sa mga ito, ang dam at irrigation project dito sa Abacan River sa Barangay Suklaban sa Mexico, Pampanga. Ang dapat sana'y pagsasaayos sa patubig o irigasyon para sa ekta-ektaryang taniman ng mga magsasaka na pinondohan ng mahigit 70 million pesos at natapos noong taong 2023. Heto, sira-sira ngayon. Ang simento, gumuho. Habang ang mga tubo, putol-putol. Dahil sa sablay na irigasyon sa kanilang barangay, ilang taon na raw hindi makapaghanap buhay ng maayos ang magsasakang si Roger. Matagal na yan. 8 years na hindi makapagsaka dahil walang tubig. Imbes yung paano mo yung lamon mo, papalago mo, wala. Siyempre, nalugi. Kaya ang mga magsasaka, umaasa na lang sa maliit nilang water pump na sila pa raw mismo ang nagpagawa. Sa diesel lang, talo na kami. Ang Dam and Irrigation Project, siniyasat ng isang independent na structural engineer. Nung na-damage siya, nag-break, yung tubig napunta sa loob. Na-wash out tuloy, pati yung pinaka-palaman niya na embankment. Dapat na i-repair din siya immediately. Kumbaga, under warranty pa dapat siya. Masasabi mo rin hindi na-reach yung quality. 1 year, tapos given na this is a major river, mukhang hindi nga. Siyempre din, masakit. Dahil ninanakaw lang yung budget eh. Silang nagpapayaman sa sarap. Tayo, nagpapahirap sa bukid. Walang kinikitang maayos. Sa mga tiwali ng gobyerno, parang wala nang hiya na. Dapat mabigyan ng pansin kami. Lalo na pangarap namin talaga yung irrigation lang. Isa sa mga kontratista ng proyekto, ang A.D. Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated. Ayon sa mga nakalap naming dokumento mula sa SEC o sa Securities and Exchange Commission, ang isa raw sa mga incorporator to si Aurelio Dong Gonzalez Jr. at nanungkulan din bilang congressman ng 3rd District ng Pampanga mula 2007 hanggang 2013 at nahalal pa muli na congressman mula 2016 hanggang June 2025. Nagsilbi rin si Gonzalez na Senior Deputy Speaker ng House of Representatives mula May 2023 hanggang June 2025. Ang problema, idinulog na raw sa mismong kontratista ng pinuno ng Association of Barangay Captains ng Bayan ng Mexico noon pang 2023. Maya meron nag-text o nag-chat, wag ko na daw ituloy ang demanda. Kung hindi sila natatakot, bakit sila magsasabi na wag kong itutuloy ang demanda? Pero kalaunan, ang kaso ibinasura ng Office of the Ombudsman. Nakakalungkot, na-dismiss lang sir. Lack of evidence daw sir. Nagbigay ng pahayag ang Region 3 National Irrigation Administration o NIA na siyang may hawak ng irrigation project. As to the allegations of substandard work, the project underwent a comprehensive inspection and obtained satisfactory rating. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team,
Napag-alamang maliban sa irrigation project sa Barangay Suklaban, may iba pang government projects na hawak ang AD Gonzalez Construction and Trading Company Incorporated. Ayon sa website ng Sumbong sa Pangulo, ang kontratistang ito may 2 pang flood control project sa Pampanga na parehong completed na ang status. Ang kabuuang halaga hindi bababa sa 360 million pesos. Pinuntahan ng aming team ang coordinates na nakasaad sa website ng parehong proyekto at ito ang tumambad. Parehong mga sakahan lang, wala ang mga ipinangakong proyekto. Nakipag-ugnayan ang aming team sa DPWH Pampanga 3rd District Engineering Office na siyang may hawak ng proyekto. Ngunit tumanggi silang magbigay ng impormasyon alinsunod daw sa direktiba mula sa Central Office ng DPWH. Samantala, pinuntahan ng aming team ang opisina ng AD Gonzalez Construction and Trading Company Incorporated pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Gayunman, ang kampo ni dating Congressman Aurelio Dong Gonzalez Jr. nagbigay ng pahayag. We reiterate that Congressman Aurelio D. Gonzalez Jr. has no ownership interest, management participation, or any form of affiliation with A.D. Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated. It bears noting, however, that the Department of Public Works and Highways itself has publicly acknowledged the existence of erroneous or misplaced project coordinates in the Sumbong sa Pangulo website. Ang incorporator, sila din ang mga unang nagmamay-ari ng mga shares ng kumpanya. Kung ang krimen ay nangyari noong panahon na sila ay may hawak noong tinatawag na shares, bumoto sila doon sa act na iyon na ipinagbabawal ng batas, ay mahahabol pa rin sila ng batas. Kahit patuloy pa rin iniimbestigahan ang mga di umano anomalya sa 2025 national budget, sa linggong ito, ipinasa na ng Kongreso o ng Kamara ang bagong budget para sa 2026. House Bill number 4058 is hereby approved on third and final reading. Ang kabuang halaga ng 2026 General Appropriations Bill o budget, 6.7 trillion pesos. Ang pinakamalaking inaprubahang budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa mahigit 300 mga kongresista, 287 ang pumabor, 2 ang nag-abstain, 12 ang kumontra. Isa sa pinakamalakas na boses sa minorya sa Kongreso, ang abogado at kinatawan ng Akbayan Party List, si Attorney Chel Jokno. Attorney Jokno, pwede ho bang i-walk through nyo kami dito po sa process ng pag-aproba ng Kamara o ng House of Representatives dito po sa 2026 national budget? Ang proseso ng budget ay nagsisimula sa mga hearings sa harap ng Kongreso. Mostly, ang mga tanong ay nanggagaling sa minority dahil yun ang tungkulin namin bilang mga fiscalizer. In both the committee level and sa plenary po? Yes. Naging maingay po kayo sa minorya? Yeah. And out of the 30, 12 lang, 1 dosena lang po yung nag-no. Bakit hindi parang nagkaisa yung minorya? Kanya-kanyang desisyon talaga yan. Kahit nasa minorya kami. Kami po sa Akbayan, matagal na namin ipinaglalaban yung isang transparent budget na talagang may pananagutan. Kasi nakita naman natin sa nakaraang budget yung naging problema sa mga flood control, sa mga insertions na nangyari nung kaduluhan na ng process nung nasa BICAM na siya. Do you think na sana mas mabagal o mas inusisa yung budget? Dahil ang dami hong speculations, ang dami hong protesta ngayon tungkol sa proseso ng budgeting that led to all of these kurakot projects. So, hindi minadali itong budget na ito. Hindi lang yung question ng minadali. Sana mas may partisipasyon ang mga civil society groups natin na nagbabantay sa budget. Although, ang kagandahan ngayon ay binigyan sila ng access sa mga meetings dahil sa nangyaring experience natin nung last budget. Yung issue ng unprogrammed appropriations, sa tingin ko, yun ang dapat talaga nabigyan ng panahon para mahimay ng lahat. Ang laki pa rin ho nung
unprogrammed appropriations. Ano ba kasi ang UA na yan? Ang unprogrammed appropriations, pang standby fund lang dapat yan. And that is really supposed to be a small part ng ating budget. Dahil lahat ng mga big ticket items, lahat ng mga dapat nasa regular budget ay doon dapat ilalagay. Pero simula ng 2022 hanggang ngayon, nakita namin na talagang dumobo yung amounts na, ito nga, umabot tayo ngayon ng 243 billion, more or less. Tama ho ba intindi ko pag may mga kalamidad o yung mga hindi nakaprogram na mga items ang executive branch, diyan kukunin nila yung pondo? Yes, yung mga unanticipated na kailangang gastusin ng ating pamahalaan. Kung lahat na po ng klase ng emergency, may nakalaan ng pondo, I suppose with the DSWD, etc., with the other departments, bakit kailangan pa ho ng additional funds na ilalagay dyan sa UA na yan? Ang sabi ng Mayorya ay kailangan daw nila ilagyan yung foreign assisted projects na 240 plus billion dahil hindi raw umabot sa deadline yung mga submissions ng executive department para ilagay sa regular budget. Pero para sa akin, mababaw na explanation yon dahil foreign assisted projects don't happen overnight. Yung UA kasi, yan ang pinto na nagagamit recently para nga maglagay ng mga insertions para rin malibre yung ibang mga nasa regular budget. Kaya pinapark nila doon sa UA para malagyan ng mga pork-related projects. So pork barrel fund siya? It's a way of allowing that system to continue. Yung delegation na ganyan ay vulnerable sa pork Kasi wala kaming scrutiny, hindi namin ma-review, hindi rin natin malalaman. Pero para sa amin, klaro ito kung seryoso talaga ang Kongreso na ibalik ang kumpiyansa ng mga taong bayan na maayos itong budget process, transparent, may accountability. Dapat i-zero out natin ang unprogrammed Ayun na nga ho, appropriations. ang sama na ho ng reputasyon ng Congress, ng Kamara. Sa tingin niyo po, manhid yung mga kapwa niyo, mga congressmen, dito po sa galit ng mga tao? Mahirap pa na ilagay ko yung sarili ko sa kanilang pag-iisip. Pero I think iba yung agenda, iba yung mindset nila pagdating dito. And that's something that we hope to address. And worse, dapat bang may contractor na party list isa pa yun, representative? yes. Like Zaldico. Paano ho naman naging party list representative ang isang negosyante at isang contractor? Kaya nga kailangan natin ayusin at higpitan yung ating party list law. Dahil yun yung naging daan para makapasok yung mga contractor representatives at iba't iba na alam naman natin, hindi naman sila sectoral talaga. Nakasaad naman sa ating konstitusyon at sa batas na kapag ikaw ay pumasok sa public service, kailangan mong mag-divest. Kailangan mawala yung conflict of interest. Na nagda-divest nga yung iba, pero ang pumapalit naman ay mga kamag-anak. Sa balwarte ng isa sa mga binansagang kontraktor na si Zaldico sa Kamalig Albay, mainit ngayong pinag-uusapan ang itinayong 2 kilometrong bakod sa palibot ng isang 13-hectare na lupain sa paanan ng Mayon Volcano. Umikot yung mga tao natin sa Environmental Resource Office, nabigla yung ating team. May fence, almost 2 kilometers na. Mahaba na yon. So right now, the people are really asking, why? Ang nagpatayo raw nito, ang SunWest Construction and Development Corporation, kumpanyang pagmamay-ari ng mga ko. Ang pader, magtatatlong buwan na raw perwisyo para sa mga mangungoprang gaya ni Jennifer. Inaarang kami, kinukuha yung pangalan, rini-record nila. Ang sagot ko naman sa kanila, kami may-ari dyan sa taas. Residente kami rito, dito na kami tumanda. Tapos ngayon, binabawalan kami na magpasok niyan sa taas. Pangamba ni Jennifer, baka mabulok o masira ng bagyo ang kanilang mga ani. Pilitan lang ako makaawa, makakupras kami sa taas, makuha namin yung yug. Imbis na kami pang nila dahil taga rito kami, para kaming inabuso ng pag nila dyan. Pinuntahan ng aming team ang binakurang lupain sa paanan ng bulkan. Mula sa barangay Maninilya, humigit kumulang 10 kilometro ang kailangang bagtasin para marating ito. Pero hindi pa man sila nangangalahati sa biyahe. Tumambad na sa kanila ang isang malawak na patag o open field.
Ano po to? New gun. Madadaanan nung kalsadang gagawin na 6-lane. Kaya po ito naging ganito. Ito raw ay bahagi ng Mayon Eco Park Road na dapat sana first phase ng multi-million circumferential highway na nakapalibot sa Mayon. Proyekto ng DPWH Engineering Office District 1 at panukala ni dating Congressman Zaldico. Hindi pa man natatapos ang kalsada. Inisyuhan na ito ng DNR ng cease and desist order matapos madiskubre na nagputol ng libo-libong mga puno para lang magbigay daan sa proyekto. Hindi nga madaanan ng dalawang tricycle, nagsisigipan pa kami. Ang lawak, wala namang makikinabang nito. Sa pagpapatuloy ng biyahe ng aming team patungo sa Bacod, may biglang humarang. Dito po ba yung mga fencing po? Sir, bawal po sir sir. Pwede po ba namin makita po? Bawal po ma'am pag wala pong permit ma'am. Saan po ba pwedeng makuha ng permit? Kung pwede po kayong pumunta ng Sunwest mismo. Tinanong ng aming team kung totoong pinagbabawalan nilang dumaan ang mga mangungopra sa lugar. Ay, hindi po yung totoo ma'am. Hinihingi lang po namin ng pangalan, tapos pag magkukopra po sila, pinapapasok po namin. Pero para saan nga ba ang Bacod sa paanan ng Mayon? Ayon sa tala ng Land Registration Authority ng Albay, ang lupaing binakuran, unregistered land at wala silang record kung sino talaga ang nagmamay-ari nito. Hindi naman po kasi lahat nagpaparehistro sa amin nung mga ganong transaction. Perhaps wala pa yung records with the government agencies, but baka may alam. Hindi pa lang nakakarating sa amin. Tinanong ko yung municipal engineer ko, may nag-apply ba dyan ng fencing permit na binabakura na pala yung Mayon? Sagot naman ng municipal engineer ko, wala naman nag-apply, wala silang binigyan. Kapuna-puna rin daw na ang Bacod sakop ng 6-kilometer permanent danger zone na itinalaga ng PHIVOLCS o ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hindi naman kami pumapayag na magkaroon ng maraming structure dyan sa Mayon. Problema namin yan pag alboroto si Mayon. O di may mga i-relocate naman kami. Hindi rin daw dumaan ang proyekto sa tanggapan ng EMB o ng Environmental Management Bureau na siyang nagpoproseso at nagbibigay ng ECC o ng Environment Compliance Certificate para sa mga proyektong makakasira sa kalikasan. Wala kaming natanggap na aplikasyon or wala kaming in-issue na environmental compliance certificate doon sa pagbabakod sa Kamalig Albay. So we will now start the formal investigation. Dapat sumanagot, including some officials. Hindi lang yung nagpa-fence. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa SunWest Construction Corporation pero hindi sila tumugon. Paano ho nangyari na ang isang party list representative like Zaldico naging chairman ng Appropriations Committee? Paano ho siya pinayagan na magkaroon ng kapangyarihan na ganon? So many billions ina-allege na nakurakot under him. Yan nga yung sakit ng politika sa atin, na yung patronage aspect ng politika ay umiiral, lalong-lalo na sa nakita natin sa huling budget system or budget cycle. Hindi dapat nangyari yon at maraming pagpapaliwanag dapat si former representative ko. Hindi na lang pwedeng basta kalimutan na lang yun nangyari in the past dahil pera ng lahat ng Pilipino yan at kailangan may pananagutan. Siya lang ho ba ang dapat managot? It's the entire leadership that must answer and provide the complete truth. You mean the former speaker, Martin Romualdez? Oh, yes, of course. The ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. Ang sabi ho ni former Speaker Romualdez sa ICI, wala raw ho siyang kasalanan. Well, we can expect that to be said from him. From what you know about the goings-on in Congress, posible ba na yung Appropriations Chairman Committee lang ang sangkot sa ganito kalaking kurakutan po? Mahirap na tanggapin yon na hindi alam ng isang speaker yung ginagawa ng kanyang APRO chair. Dahil the APRO chair really answers to the speaker. You have the floor, the chairperson of the Committee on Finance. Thank you, Mr. Chairman. Isa pa sa mga mainit na pinag-usapan sa linggong ito ang isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian na di umano overpriced na FMR o Farm to Market Roads. Kasi tinitignan namin yung ibang mga gawa
like in 2024, tilinista namin yung top 10. Tawag namin extremely overpriced FMRs. Ayon kay Senator Gatchalian, nanguna sa listahan ng mga extremely overpriced FMR sa buong Pilipinas o pinakamahal ang isang proyekto sa Tacloban City sa Leyte, Baluarte ni dating House Speaker Martin Romualdez. Like for example, concreting of Barangay San Roque in Tacloban City, 348,000 per square meter. In your opinion, anything above 15,000 per square meter or 15 million per meter or per kilometer is considered overpriced? Yes, Mr. Chair. Kasi kung 15,000 nga, sa inyong opinion, is overpriced na, ito, 348,000 per meter. Hindi lang to extremely overpriced. Obvious sign of corruption na ito eh. Pinuntahan ng aming team ang proyektong tinukoy ni Senator Gatchalian. Ang Farm to Market Road nasa isang barangay sa bundok sa Tacloban, ang Barangay 100 San Roque. Ayon sa 2024 General Appropriations Act o ang budget para sa taong yon, ang halaga ng kalsada umabot sa 100 million pesos. Nung datna ng aming team ang kalsada, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga construction worker ng mga kanal. Pero sa kabilang dulo nito, na nauna nang natapos ang mga kanal, sira na. Sinubukang makipag-ugnayan ng aming programa kay Romualdez, pero hindi sila tumugon. Sa pagsisiyasat ng aming team at base sa mga pahayag ng mga mapagkakatiwalaang source, ang mga sakahan at lupang nakapaligid sa bagong Farm to Market Road, pagmamay-ari dumano ni Leyte 3rd District Congressman at dating Court of Appeals Associate Justice Vicente Sofronio E. Veloso III o mas kilala bilang Ching Veloso. Siguro yung lupa niya ba sa dinig ko lang, mga 500 hectares siguro ata yun, more or less. Bininta kasi yan ng mga tao dito sa kanya. Marami sa kanila napilitan di umanong magbenta kay Veloso ng kanilang mga sakahan sa mababang halaga. Waray na hamon ito nga hamon tunay. Ibag yung papamaligyan naman lakay nahadlok man yung haon. May natanggap ba kayong pera mula doon sa lupa ninyo? Waray. Bisan pinit nga piso, waray. Ilang beses na raw lumapit sa Department of Agrarian Reform sina Lola Linda. Nahadlok kira Ching Veloso. Salit, di kami, kung nakadto kami, sige lamang balik-balik, bagala kami bulak. Ginuntol-untol nga to. Ira laging pinasapasa kami. Sobra. It ka masakit. Kay pwede nga ni adit amon mga harani. Ida. Ginagawag yapit kuan tuna adan na. Matay na lang ang konsumisyon. Ayon sa DART, wala di umano silang record ng kasong inihain o gumugulong na kaso ng land dispute laban kay Veloso na nakapalibot sa mga kalsada ng San Roque. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Veloso pero wala silang tugon. I have no comment thereon because Barangay San Roque of Tacloban City is within the 1st District of Leyte, not of the 3rd District of Leyte which I used to represent at the House of Representatives from 2016 to 2022. Since I and my family acquired those lands many years back, we cannot comment on what is cheap and what is fair market value thereof at this point in time. It is enough that I emphasize that your first interviewee already admitted that we bought the land surrounding the FMR in Barangay San Roque, Tacloban City. Our dispute with Erlinda Bermudo involved a land not in Barangay San Roque, Tacloban City, but in Sitio Picas, Barangay Ginchaman, San Miguel, Leyte, and this has been resolved, with finality in my favor by the Department of Agrarian Reform as early as 2004. Ayon sa kapitan ng barangay, taong 2024 lang nung sinimulang pagplanuhan at gawin ang Phase 2 ng FMR sa kanilang lugar.
Gayong sa totoo lang daw, 2 dekada na nilang inaawitan na magkaroon ng konkretong kalsada roon. Nung hindi pa ito na siminto, pahirapan talaga sa paghakot kasi malalim yung mga lubak. Dapat talaga mabigyan ng kalsada ang mga farmer na nandoon sa baba. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang Department of Agrarian Reform. The project's completion was delayed due to the belated response of the landowner affected by road right-of-way acquisition for FMR. Rest assured that the Department of Agrarian Reform Office Region 8 remains steadfast in its commitment to serve and uplift the lives of the farmer beneficiaries. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang DPWH pero tumanggi sila ayon din sa direktiba raw ng kanilang central office. Sinubukan din naming hinga ng pahayag ang Department of Agriculture o DA pero nasa ilalim daw ng internal audit ang proyekto kaya hindi rin daw sila pinayagang magbigay ng anumang impormasyon sa media. This early may mga nagsasabi na actually yung 2026 budget, marami pa rin daw dyan pork barrel funds na nakadisguise. Maaring umabot ng over 100 billion yan in pork barrel disguised as legitimate projects. Kailangan bantayan natin yan. Yung nangyari sa atin itong nakaraan sa mga flood control, hindi pa yan lahat ng kabuuan ng alam natin na naging corruption na issues. Farm-to-market roads, may mga issue din tayo dyan. Pati mga iba't ibang mga klaseng infrastructure. Maaaring hindi perpekto ang ating budget, ngunit ito ay malinaw na simula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan. Kung mapapansin natin, yung pagpapanatili ng mahigit 240 billion pesos na unprogrammed appropriations at yung pagpapanatili ng napakaraming infrastructure projects at soft pork projects dun sa loob ng budget, ibig sabihin, masyadong marami pa ring bahagi ng budget ay naiuuwi dun sa pagdiskarte ng mga politiko kung paano gastusin. Nalulula rin ho ba kayo dun sa laki ng mga pondo na parang misteryoso kung nasa napunta? Oo, hindi lang ako nalulula. Talagang nababahala at nagagalit dahil kapakanan ng ordinaryong Pilipino yung pinag-uusapan natin. Akala nila, ay pera nila yun. It's like parang naging playground na lang ang budget. Samantalang, hindi dapat ganon. Ang budget ay para sa lahat ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga ordinaryong mamamayan. 43 days na ng investigasyon dito sa mga kinurakot na proyekto. Wala pa rin daw pong nakukulong. Ano ho masasabi niyo doon? Kailangan din makuha ng komisyon at ng lahat ng mga ahensya yung ebidensya para magsampa ng kaso. Alam ko may ilan ng nakafile na mga cases, dapat bantayan natin yan. Pero ang panawagan ko sa ating justice system, lalong-lalo na sa ating Supreme Court, ay maglabas ng utos na gawing prioridad ang corruption cases. Alam mo, Jessica, nung budget hearings ng judiciary, nabigla ako nung tinitingnan ko yung mga sinabit sa aming mga reports. Napansin ko, meron palang mga trial na nakapending na kaso sa Sandigan Bayan. Ano to ha? Corruption and ill-gotten wealth cases na nagsimula noong 1987 pa. Isipin nyo yun, more than 40 years, hindi pa rin nare-resolve ang corruption case. Sino ang nadedehado dyan? O di tayong lahat? Ang mga di umano, kinurakot na proyekto ng gobyerno, mahigit 2 buwan nang iniimbestigahan sa media at kahit pa sa gobyerno. Pero hanggang ngayon, marami ang nagtatanong, bakit wala pa rin nananagot? Pepe, pang ilan na ba yun? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay.
In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God. May nakita talaga ako. Verbal lang ngipin. Mata ng pusa tapos pakpak ng pamiti. Puting tapos mahaba yung pupong. Let us pray. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.